Huwag po kayong kakalasan, isa pa hong mainit na usapin ng ating pong tatalakayin sa mga pagkakataon pong ito. At nasa ating pong linya naman ang kalihim po ng Department of Information and Communications Technology, DICT, sa Secretary Henry Aguda. Secretary Henry, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito, Secretary. Good morning, Boss Orly, saka sa mga tagapakinig niyo. Again, maraming salamat sa paggising ng maaga para po sa panayam na ito dahil alam niyo po talagang mainit na usapin po ang yung binanggit ng Pangulo sa kanyang SONA na Wi-Fi nationwide. Pero ang totoo niya sa inyo ng pagtawag ko namin sa inyo magsusumbong kami sa performance ng mga telco Pero bago yan, Secretary, ano ba yung napag-usapan ninyo bago ang SONA? Meron bang particular na bilin ng Pangulo patungkol sa Wi-Fi, itong internet accessibility, lalo na sa mga mag-aaral sa mga lugar na medyo limitado po ang access dito at nagre-request na dapat palakasin yung mga internet connection sa kanila po mga lalawigan, mga malalayong mga bayan, Secretary Henry? Oo, actually, bago pa yung SONA, nung pagkaka-appoint ko pa lang, ang bilin ng Pangulo, i-connect mo lahat ng schools at saka lahat ng Wi-Fi na kailangan lagyan. Kasi batas po yung yung free internet access in public places. Batas po yun. So, tumutupad na po kami sa batas. Dati kasi mga 2,000 lang yan. Ngayon nasa 18,000. Pag end ng taon siguro nasa mga 30 to 40. Next year, pag natapos lahat ng mga programa, yung mga nabanggit ni Pangulo na fiber backbone, by next year po, kada barangay hall, lalagyan natin ng free Wi-Fi. Ito 30, mapunto ko lang, Secretary, 30 to 40,000 binabagit ninyo, mga barangay ito o mga paaralan na may free Wi-Fi? Yung sa paaralan, ang sabi ng Pangulo, may 12,000 pa na hindi connected. Okay. So yung 12,000 na yun, tatapusin na namin this year. Nagmamadali kami. Yung natitira, na kakabitan pa namin, ang next priority namin yung mga health services. Maraming benepisyo na in-announce si Pangulo doon sa PhilHealth, diba? So dapat yung mga clinic, yung mga hospitals ng DOH dapat makabitan. Tapos pag natapos yan, susunod na kami doon sa mga barangay hall. Ngayon, may mga mangilan-ngilang barangay hall, pero alam nyo, may iba connected pero kulang ang capacity. So hindi lang sa i-connect namin sila, yung mga dati na connected na medyo kinakapos ng signal, dadagdagan pa namin yon. Okay. Wala naman ba tayo nakikitang problema dun sa ilan sa mga wala pa hindi pa nalalagyan ng magandang Wi-Fi when it comes to accessibility gamit ang mga pasilidad ng mga telco? Actually, dalawa yung gagawin namin. Doon sa aabutin na ng fiber. Kasi ako bilang Boss Orly, telco kasi talaga ako and ang talagang alam ng mga tao yan, ang gusto ko talaga fiber. Yan ang pinakamaganda. So, yung National Fiber Backbone tinatapos namin para kapag wala pa silang signal, lalagyan namin ng fiber. Doon naman, sa hindi pa aabutin ng fiber, gagamit tayo ng Starlink satellite. Kaya nga kahit na isla, bundok, nakakabitan na. Meron makakabitan. Oo. Si Presidente mismo, nagkakabit ng Wi-Fi. Saan ka naman nakakita nun, di ba? Marawi, Tawi-Tawi. Siya mismo nagkakabit. Magandang chance ito, lalo-talo na doon sa mga may mga lugar pa rin pala na pag halimbawa meron kang tatawagan o papadala ng mensahe, meron kayong common area doon kayo makikita-kita ng mga kapitbahay mo. Kasi doon ang malakas ang signal. May ganito pa rin pala talaga. Hindi lang pala ito cinematic. Hindi naman ito pelikula lang. Totoo pala nangyayari ito, Secretary. Oo, nangyayari yan. Lalo na 'di ba nung 3 linggo ago, nag-uulan, bagyo. Doon sa mga lugar na may telco service at may cellphone, kampante yung mga tao. Kasi kahit na walang power, kahit na umuulan, continuous yung tanggap nila ng news. At saka pwede ba nilang tawagan si ate, si kuya, si tatay na, uy, safe po kami dito. Doon sa mga areas na walang signal, yon kailangan malagyan ng signal. Hindi lang pang pang online education, pang online medicine, pang disaster risk recovery din yan. Kaya kailangan talaga, lalo na doon sa mga bubundukin, doon pa naman nagkakaroon ng mga sakuna di ba, pag malakas ang ulan. So, yon pina-prioritize namin. Ang priority ko actually,
hindi na Metro Manila, sa labas ng Metro Manila, doon sa mga liblib na lugar talaga. Mm-hmm. May mga reaksyon ako narinig after that SONA na uungkat tuloy yung National Broadband Network, Secretary Henry. Siguro kung hindi yun na natatandaan mo, isa sa controversial na proyekto na nakaraang mga administrasyon. Yung konsepto nun napakaganda pala. Lahat ng lugar basta't may access ka ng kuryente, may access ka ng wifi. Ang problema lang talaga hindi na isa katuparan at dahil nga sa parang hindi ko na alam kung kung may babalik pa yan. Pero yung konseptong 'yon at may pakialam ang gobyerno para tiyakin na merong internet connection sa bawat sulok ng ating bansa. Kung mangyayari pala yun, napakaganda at wala tayong poproblemahin na linggo-linggo, buwan-buwan, tatawag tayo sa telco at magrereklamo tayo. Ang pangit ng koneksyon, putol-putol. Yun ang pagkakaunawa ko, magiging maganda solusyon sana kung matutuloy yung ganong klase ng proyekto, Secretary. Hindi lang siya konsepto. Tuloy-tuloy na siya. So, nangyayari pala ngayon. Okay. Ang tawag natin dyan, Boss Orly, is National Fiber Backbone. Mula sa norte, pababayan. 6 na phases yan. Natapos na namin yung 1 hanggang 3 sa Tacloban. So, norte hanggang Tacloban. Yun yung si Presidente mismo nag-inaugurate. Ito yung binabanggit nyo kanina na unang bahagi nating pinag-uusapan. National Fiber Backbone. Ito pala yun. Pero yung pinaka-konsepto na malaking porsyento gobyerno magpapatakbo. Pwede kaya yan? Pagmamayari ng gobyerno yan Yung transmission lines natin, Boss Orly, sa buong mundo, isa tayo sa kakaiba, only in the Philippines. Naglagay ng magandang fiber facility yung mga tower ng Transco. So ginagamit lang natin ngayon yon. Tapos yung phase 3 and 4, ilo-launch na namin yung kick-off sa Butuan. That's good. Matatapos yan by 2026, Boss Orly. Ayun, well, that's good. Ito siguro yun na dapat natin patuloy ng pansin. Bihira po nakakaunawa ho nito Ang naiisip kasi nila, pag may problema, dahil sa hindi kasi kontrolado ng gobyerno yung ating sistema, yun siguro dahil na rin sa yung posibilidad na magkaroon ng sariling telco ang gobyerno. Meron na naman. Yung National Fiber Backbone, isa backbone telco siya. Ang telco kasi iniisip na dito, parang may kakompetensya yung ating mga telecommunication company. Para kayo, Secretary, galing kayo sa telco, is it necessary para makatiyak tayo na talagang makatao talaga ang serbisyo na bibigay natin? Alam mo, Boss Orly, dalawa yan. Yung gobyerno, minamadali yung fiber backbone. Yung mga telco naman, yung mga kaibigan natin sa telco, napatunayan nila during the time ng bagyo, walang bumagsak na serbisyo. Kung meron man, mabilis nilang nare-recover. Kaya naman In fairness. Oo, kaya naman. Ngayon, hindi naman perfecto yung serbisyo nila. Pero, nakikipag-usap tayo. Alam mo, yung private sector, yung mga namuhudan sa telco sa private sector, nakausap ko lang kamakailan yung mga CEO nila. Sabi nila, tatayo kami sa likod ng presidente sa universal connectivity sa Pilipinas. They want to fix the internet problem of the country. Isang ehemplo lang. Nung umupo ako, ang sabi ko, dapat fine-phase out na natin yung 2G, 3G. Kasi dapat 4G, 5G na tayo. Correct. Nagugulat ako. Walang signal dahil hanggang 3G lang. Sabi ko, teka muna. Meron na ako nakikitang 5 and 6 pa yata. Tama ba, Secretary? May 6 din naman. Wala pang sa 6 sa ibang bansa. Pero dito, 4 and 5. Pero ito yung kagandahan Si dito, wala nang 3G yan. Tahimik lang. 4G, 5G sila. Si Globe, tahimik lang din nilang ginagawa na phase out na nila ang 3G nila. Si Smart, malapit na rin. So, nakita mo, on their own, ginagawa na nila yung pakiusap natin na i-phase out natin 3G. Ngayon, yung 2G, kung matatanong mo naman, yan yung mga nasa liblib na. Kami ni Presidente ay pupunta ng India ngayon hanggang next week. Maghahanap po kami ng mga murang smartphone ba, pero affordable na mga mamamayan sa Jeddah. Pag nandiyan na po yung telepono na pamalit sa murang 2G phone, mawawala na rin ang 2G.
So 4G ang cellphone na natin. Siguro bigyan nyo na lang kami hanggang 26. 4G, 5G na tayo. Gaganda yung service. Actually, ako na-excite. Hindi para sa akin, kundi para sa mga estudyante. Maraming yung estudyante talagang umaasa ng online education. Ang problema lang, Secretary, may paraan ba tayo para talagang educational, yung mapupuntahan ng mga estudyante? Once na sila pumasok sa internet dahil na-expose sila sa mga hindi ko lang malaman papaanong may nakakasingit na mga site na pagpumunta ron, iba yung natututunan na nalaman hanggang sa na may brainwash yung isang estudyante, Secretary. Meron ba tayong problema at nakikitang solusyon para maiwasan po itong mga ito? Well, may solusyon tayo kapag gobyerno nagbigay ng serbisyo. So, nakikipag-ugnayan kami sa DepEd. Sila nagsasabi kung anong content lang ang dapat nakikita ng mga estudyante. Okay. So, protektado sila. Ngayon, dun naman sa hindi gobyerno ang nagbigay ng cellphone, alam na natin may mga scams, may mga child exploitation. Yan naman, kinausap ko na po yung mga telco. Walang problema sa kanila. I-implement na nila yung pag-i-screen ba ng mga masasamang content. Tapos, Boss Orly, sinulatan ko po si Mr. Mark Zuckerberg. Oh, ba? Ano sabi ni Paring Mark? Ano sabi ni Paring Mark? Sabi niya, acknowledge. Aba, okay. Is there a particular may particular bang tugon doon sa acknowledge na sinabi niya? Man is tulungan tayong ayusin ng issue ng fake news, online illegal gambling, etc. Yung sa online illegal gambling, tumugon na po sila. Maayos po yung responde nila. Sinabihan nila yung mga vloggers, influencers na pag kayo nagtutulak ng mga online illegal gambling sa nagbibideo, platform, Facebook Live. Oo, matatanggal sila. So ang Nako, teka, Secretary, ayusin ko lang Mahalagang binabanggit ninyo. Teka, okay na ba? Secretary, malinaw nyo ba ako naririnig? Oo, malinaw naman. Malinaw naman. Pakiulit lang, ano ho yung aasahan na-expect nitong response, yung tugon nitong si Mark Zuckerberg sa inyo pong report regarding mga hindi magandang nakikita sa Facebook Live dito sa Pilipinas? Sa Facebook dito sa Pilipinas? So, unahin natin yung child exploitation. Okay. Magaling na po yung responde nila dyan. Yan po makakaasan tayo sa kanila. Yung online illegal gambling, pinagsabihan nila yung mga vloggers at saka influencers, hindi kayo pwedeng mag-recruit for online illegal gambling. Sumunod po, marami pong... At mag-advertise. Mag-advertise o mag-post kung ano pa man. Okay. Oo, basta illegal, bawal. Ang isa na lang na pinag-uusapan namin, kasi balance between free speech nga at saka yung karapatan ng mga tao na hindi sila mabash sa internet, yung sa fake news. Yun ang inaano namin, pinag-uusapan na lang. Pag nawala yun, yung mga bata ngayon, wala na silang makikita sanang fake news, di ba? So maayos naman yung responde nila, pero yun nga lang, ang pakiusap ko nga is, bilis-bilisan natin. Yun lang ang ano sa kanila. How about sa YouTube, Secretary? May tugon na ho ba yung saan ba itong YouTube ninyo na mga ngangasiwa ng YouTube? Google yan. Google. Maayos naman po si Google. Hindi ko na kailangang sulatan yung CEO nila. Yung dito pa lang sa region, umuo na rin po. Umaksyon po. Yung mga platform naman, pag kinausap namin at pinakita mo na desidido ang gobyerno na, hindi naman pwede yan. Kayo rin. Baka masuspinde, di ba? Bawal naman yung nakakasakit. O tumutugon naman. Yun lang yung usapin ng fake news sa isang bagay na talagang inaaral nila Mr. Mark Zuckerberg. And tingin ko naman, alam mo, ginawa niya kasi yung Facebook para mag-connect ng mga tao. Tama po. Ang sabi ko sa kanya, yung fake news, hindi na kami nagiging connected, nagiging divided kami. Naghihiwa-hiwalay. So, ay inaano niya na po yan. Iniisip na po nila yan na ayusin. Okay. Nako, Secretary, ito pala dapat natin pag-usapan next time around. hindi ko muna babagitin sa itong problema sa mga putol-putol na koneksyon ng Wi-Fi o ng internet at pag tumawag doon sa kumpanya kasama sa pagtanggap ng reklamo mo may alok na gusto niyo i-upgrade natin ang inyo pong parang nakakaloko, di ba? Parang nakakaloko, Secretary, yon. Parang ang pangit ng servisyo mo tapos sabihin takasan mo kasi yung binabayaran mo buwan-buwan, parang napaka-unfair sa consumer.
Boss Orly, ito ang kagandahan. Narinig niyo na yung Konektadong Pinoy, di ba? Isa yung batas na ginawa ng Kongreso at sa Senado na transmit sa Malacanang. Inaaral na po ng Malacanang yan. Pag sinabi nila sa amin ko, implement na. Ang kahalagan niyan, meron yan doon sa portion ng Konektadong Pinoy, karapatan ng mga consumers sa internet. Parang Magna Carta of Internet users. Isa doon, dapat konektado ka. Second, dapat affordable ka. And third, pag may reklamo na hinain yung consumer, reklamo sa'yo. dapat aktuhan ka agad. Mapasa billing yan, service quality. Nakalagay doon, aktuhan mo ng mabilis. So pagdating po sa amin ng IRR, lalagyan namin ng specific do's and don'ts yung mga telco na, pag may nagreklamo, dapat within the day, sagutin mo. O kaya within 2 days, dapat na-resolve mo yung problema. Alright. Nandun po yun sa batas na bago. Kaya mag-i-improve po talaga yung serbisyo sa bayan. Okay. Secretary, mag-uusap po ulit tayo tungkol po dito. Kasi maraming aasa ngayon sa internet. Sa lahat ng sektor na lipunan hanggang opisina, pati sa mga magagawa at sa mga mag-aaral. Thank you, Secretary Henry. Sa ulitin po, sir. Salamat po sa inyo. Salamat din and happy Sunday sa lahat. Ganyan din po sa inyo. Mga kapuso, yan, Secretary Department of Information and Communications Technology, DICT, Secretary Henry Aguda, nyo po napakinggan. 6:48 na ho. Hilingan, walang pinoprote.